Natigilan si Jayden at inaninag ang babae na nasa harap ni Ga. Mapungay na ang kanyang mga mata. Bakit ko nakikita si Gracia? Namamalikmata na naman ako. Ginulo niya ang buhok at mabilis na tinungga ang inumin. Welcome sa ating mga kwentong pangalap. Nang makalapit si Gracia kay Jayden, mahina niya itong tinawag. Jayden? Mahinang sambit ni Ga. Mas lalong naiyak si Gracia sa sitwasyon ngayon ng lalaki. He looks very disfigured and wasted. Naririnig din ni Gracia mahinang tawag ng lalaki. Akala niya nag-hallucinate lang si Ga. But no, I am real Jayden. Bakit nagmamakmo ka dito? Basag niyang tanong. Paano mo nagawa mag-inom dito? Stop drinking! Gusto kong uminom. Sino ka ba? Hindi ikaw si Gracia, di ba? Hindi yun pupunta dito. Galit yun sa akin. Siguro masaya na sila ng Andrew na yun. Kasamang anak nila. Fuck it! Mabilis niya lang akong iniwan noong huling pagkikita namin. Sumama pa rin siya sa lalaking pumatay sa ama ni Ga. Nanginig ang tuhod ni Gracia habang pinapakinggan siya ngayon. Ano ba ito nagawa ko? Bulong ni Gracia. Inagaw niya sa lalaking hawak nitong bote. Pagkatapos inilagay sa lamesang nasa gilid ni Ga. Aabutin sana ni Jayden iyon. Ngunit mabilis niyang niyakap ang lalaki. I'm sorry! Iyak ni Ga na mapagtanto na ang lahat. I'm so sorry! Pumiyok ang boses ni Gracia. Naramdaman niyang natigilan si Jayden dahil sa paraan ng pagyakap niya sa kanya. Binaon ni Gracia ang kanyang mukha sa balikat ng lalaki at doon umiyak ng todo. Jayden, I'm so sorry! Patawarin mo ako sa lahat ng naging pagkakamali ko. Gracia? Mahina niyang tawag. Ikaw na ba yan? Damn! Hindi ako nagmamalikmata. Tama? Paos niyang saad habang niyayakap niya pabalik ang babae. Gusto niyang dumaing sa higpit na pagkakayakap sa kanya ni Jayden. Ngunit hindi niya magawa. Napangiti na lang siya ng palihim. Nagluluksa si Jayden dahil akala niya pinabayaan na naman niya ang lalaki. Akala niya galit pa rin siya sa kanya. Baby, you're real? Mahina nitong saad. Binoon ni Jayden ang kanyang pagbumukha sa leeg ni Gracia at doon suminghot ng ilang ulit. Dito ka na lang please. Nagmamakaawa ako sa'yo. Huwag mo na ako ulit iwan. Hindi ko nakakayanin pag nawala ka ulit sa akin. Please, please. Umiling si Gracia ng ilang ulit. Naiyak pa lalo sa pinapakita niyang kahinaan. Sino ba ako para bigyan ako ng Panginoon ng ganitong lalaki? Ano nagawa kong kabutihan para ibigay sa akin si Jayden? Bakit pinagtagpo kami ng ganitong katindi? Hindi kita iiwan. Dito lang ako. Patawarin mo ako sa pagdadala sa iyo sa ganitong sitwasyon. Dinungaw niya ang mukha ng lalaki. Isang balisang Jayden Lee ang nakikita ni Ga. Lalo na nung magtitigan sila. Ilang ulit na gumalaw ang kanyang dibdib. Tila hindi pa rin makapaniwala sa muli nilang pagkikita. I love you, Jayden, sabi ni Gracia habang umaagos ang kanyang luha. Hinalikan niya ito sa labi na agad namang itinugon ng lalaki. Salamat, Jayden, sa pagdating sa buhay ko. Tinanggap mo pa rin ako sa kabila ng ginawa ko sa iyo noon na pagtataboy. Naiiyak niyang sabi na magtapat ang kanilang mga mukha. Kahit ilang beses mo akong itaboy, gagawa pa rin ako ng paraan para bumalik sa'yo. You are my everything, Gracia. Ikaw ang mundo ko. Sa'yo ako nakahanap ng totoong pagmamahal. Lalaban ako kahit buhay ko ang kapalit. Kahit mali. Basta maging akin ka lang. Kontento na ako. Malumani niyang sabi. Pero paano palang anak mo kay Andrew? Wala kaming anak ni Andrew. Engaged na kami at hindi pa kami kinakasal. Sagot niya sa nagtatanong na mga mata ng lalaki. Nginitian niya ito na makitang hindi pa rin siya makapaniwala sa kanyang narinig. For real? Hindi ako nananaginip, tama?
Mahina nitong sabi. Ilang beses nagtaas baba ang kanyang Adam's apple. Nakita ni Gracia kung gaano kasaya si Jayden dahil sa kanyang sinabi. You're not dreaming. Sinasabi ko sa iyong katotohanan. Bulong niya na mas lalong ikinabalisa ni Ga. Thank you. Hindi mo alam kung gaano mo ako pinasaya, Gracia. Noong una pa lang talaga akin ka na. Damn. No third parties. I know it. Ilang beses siyang hinalikan ni Jayden sa kanyang labi, sa mata, sa ilong at sa buong mukha. Maya-maya binuhat siya ni Jayden, papunta sa malaking kama. Doon ay muli nilang pinagsaluhan ng init ng gabi. Ngayon napasaya na niya ang lalaking kanina lang ay parang wala ng pag-asa mabuhay. Kinabukasan, nagising siya sa sinag ng araw na tumatama sa kanyang mata. Tinakip niya agad ang malaking kumot sa buong katawan ni Ga. Wala pa ding saplot ang buo niyang katawan. Shit! Nanggigigil niyang sabi. Hindi niya mapigilan ang pagngiti sa ilalim ng kumot. Bumalik sa isipan niya ang lahat na naganap kagabi. Kinapa niya ang katabi. Ngunit tanging unan lang ang nandoon. Agad niyang niyakap ang unan at inamoy ang mabangong amoy ni Jayden na nanatili sa higaan. Ilang sandali pa nakarinig siya ng pagbukas ng pintuan. Umayo siya sa pagkakahiga at tiningnan ang figurang papapasok lang. Pilit niyang kinalma ang sarili na makitang si Jayden ay yon. Nakasuot siya ng puting t-shirt at isang panlalaking pajama. May dala siyang tray. Good morning. Malambing niyang bati kay Gracia. It's lunchtime. Tumango siya tsaka pinagmasdan ang galaw ng lalaki habang inilapag ang tray sa center table. How are you? Malambing niyang saad na makaupo si Jayden sa tabi ni Gracia. I'm good. Sagot ni Ga, tsaka kinagat ang labi. Napatingin naman si Jayden sa labi na kinagat ni Gracia. Huminga siya ng ilang beses. Itinagilid ang ulo para mas matitigan pa niya lalo ang babae. Nag-iwas ang tingin si Gracia. Nang may paro-paro sa tiyan niya nagsiliparan. Namiss ko nakikita mukha mo sa umaga, baby. Ilang haplos pa sa pisngi niya ang ginawa ng lalaki. Dahilan para mas mapakagat ng labi si Gracia. Naramdaman na lang na inaangat ng lalaki ang kanyang leeg para makaangat ang mukha ni Ga. Na magtagumpay siyang ibangon ng ulo ni Gracia. Mabilis si Jayden na hinalikan ang labi ng babae. Napahawak na lang siya sa lalaki at tinugon ng halik nito. Sige na, magpalit ka na. Eat your lunch. Kailangan ko nang bumaba. Aayusin ko lang ang lahat. May maghahatid sa'yong damit mamaya. Suotin mo yun, ha? Napatingin si Jayden sa kamay ni Gracia. Suot ang isang singsing. Bigay yun ni Andrew na mag-propose ito sa kanya. Tinanggal ni Jayden iyon sa kamay ni Gracia at pinalitan ng diamond ring na galing sa kanyang bulsa. Halos mahugot ni Gracia ang hininga niya dahil sa nakitang singsing. Is he proposing? Magpakasal na tayo, Gracia. Walang pakundangan na sambit ni Jayden. Gusto na kita maging akin. Ayoko may hadlang sa atin. Gusto ko na makasama ka habang buhay. Ikaw lang, Gracia. Ikaw lang at ako. Jayden? Nanginginig niyang saad at hindi pa rin makapaniwala. Matagal ako nagtiis na hindi ka kasama, Gracia. Ngayon panahon na para harapin ang panibagong mundo kasama ka. Huling sabi ni Jayden bago nalunod ang luha si Gracia dahil sa kanyang pag-iyak. Yes, gustong-gusto din kita makasama, Jayden. Gusto kong pasukin ang panibagong mundo kasama mo. Ikaw at ako. Tayong dalawa habang buhay. Mabilis niyang niyakap na mahigpit ang lalaki. Pagkatapos mag-propose ni Jayden kay Gracia, lumabas sa siya ng kwarto. Samantalang naligo naman si Gracia. Pagkalabas niya galing ng banyo, nakita niya agad ito sa malaking kama. Kaya mabilis niya itong isinuot. Pagkatapos naglagay siya ng makeup. Gusto niya magpaganda ngayon. Nakangiti siyang bumaba ng malaking mansyon ni Jayden. Hindi pa rin siya makapaniwala
dahil nandito siya ngayon sa bahay ni Jayden, kung saan dito siya lumaki. Nasa hagdan pa lang siya. Tanaw na niya nakahilera mga butler na nag-iitiman sa kanilang suot. Pati ang mga 10 katulong na nakahilera din sa malaking puntuan. Para bang hinihintay siyang bumaba. Nakayuko silang lahat. Pinapagitnaan naman nila ang pulang carpet. May mga petals din na nakasaboy sa buong lugar. Pati sa inaapakan niyang staircase may petals din. Napatakip si Gracia ng bibig at napaluha sa nasilayan sa buong lugar. May mga palamuti at ibang-ibang disenyon siyang nakikita. Nakita niya na maraming bulaklak sa buong paligid. Sa pinakamadulo na mahabang hagdan nakita niya si Leon na medyo umayos ng pagmumukha. Hindi katulad kahapon na puno ng pasa. Nakangiti siya nakatanaw sa kanya. Hindi alam ni Gracia kung anong meron. Ngunit hindi mapantayan ni man ang sayang kanyang nararamdaman ngayon. Anong meron, Leon? Tanong ni Ga. Hindi pa rin makapaniwala sa ganda ng disenyo sa buong mansyon. This is your day, ate. Naglahad siya ng kamay. Napakagwapo niya sa puting coat na suot. He looks very formal at the same time. What do you mean? Tinanggap ni Gracia ang kamay ni Ga. Dinala niya ang babae sa pulang carpet, kung saan pinapagitnaan sila ng maraming butler at maid. Nakayuko pa rin silang lahat, para bang kagalang-galang sila sa kanilang mga mata. Malalaman mo, ate, kapag narating natin ang dulo ng carpet. Nakangiti niyang saad. Sa kalagitnaan ng kanilang paglalakad sa pulang carpet, may nagbigay kay Gracia ng isang bulaklak na magandang pagmasdan sa pagkukumpol nito. Sinasabuyan rin siya ng mga petals ng mga katulong na nadadaanan nila ni Leon. Hindi niya napigilan ang pagpatak ng kanyang mga luha, lalo na't nakalabas na sila ng malaking pinto at bumungad sa kanya ang malaking garden na may marami din bulaklak na nakahalera sa paligid. Tanging mga butlers at katulong ang saksi sa nagaganap ngayon. May arc formation sa kalagitnaan ng garden. Pagkapasok pa lang ni Gracia sa arc, halos lumabas ang puso niya na makitang nandoon si Jayden. Katabi nito ang isang pari. Nasa tabi niya rin si Sandro at ang dalawa niya pang butler. Nasa tingin niya sila magiging witness sa magaganap ngayon. Huminga si Gracia ng malalim. Pilit pinapakalma ang kanyang sarili. Hindi pa siya nakakarating sa harapan ni Jayden. Pero pakiramdam ni Ga, sobrang daming luha na agad ang naiwala niya sa kanyang mga mata. Walang paglagyan ang sayang kanyang nararamdaman. Kahit wala mga importanteng tao sa buhay ni Ga. Pero buong buo pa rin ang tiwala ni Ga na magiging okay ang lahat. Hinitian siya ng lalaki at halata dito ang kaba. Hindi siya mapalagay hanggat hindi si Gracia nakakarating sa harapan ni Ga. Maluha-luha mga mata ni Jayden. Hindi akalain ni Gracia na ang sariling sorpresa ng lalaki ay sariling kagalakan din ni Ga. Para bang hindi siya makapaniwala na nakita niya si Gracia ngayon na naglalakad sa pulang carpet. Nakasuot ng puting bestida. May hawak na bulaklak sa kamay. Para sa kanya, panaginip pa rin ito. A dream come true. Noong una pa lang, ate, alam ko nang kayo talaga magkakatuloy ang dalawa. Wala taga ako nakikitang problema kay Kuya Jayden at Gracia. Mabuti siyang tao. Kailangan mo na maging masaya ngayon. Ibibigay na kita sa lalaking alam ko nga alagaan ka ng lubusan. Sabi ni Leon nang huminto sila sa harapan ni na Jayden. Mabilisan niyakap ni Gracia ang kanyang kapatid. Siya na lang ang natitirang pinaka-importante sa pamilyang Dimagiba na nasa tabi ni Ga. Masaya si Gracia dahil sa wakas nakakasama pa rin niya si Leon sa hirap at ginhawa. Natakasan nila ang lahat ng pagsubok sa kanilang dalawa. Si Leon ang palagi nasa tabi ni Gracia sa tuwing nahihirapan siya sa lahat ng bagay. Para sa kanya, hindi lang siya isang kapatid, isa din siyang ina na nagmamahal sa kanyang ate. Thank you so much, Leon. Naiiyak na sabi ni Gracia. Hinagod ni Leon ang likuran ni Ga. Kahit wala sina papa at mama bilang saksi sa naganap ngayon.
Pero alam kong alam nila kung gaano sila ka-supportive sa'yo. Masaya sila ate. Dahil sa wakas ikakasal ka na. Wala nang boses si Gracia para magsalita pa. Namalaya na lang niya na hawak ni Jayden ang bewang niya. Pilit siyang pinapakalma. Kumala si Gracia sa yakapan nila ni Leon para harapin si Jayden na kanina pa naghihintay sa kanya. Sobrang gwapo niya sa suot niyang puting polo. Ang kanyang diamond earrings ay mas lalong bumisilak dahil sa kanyang itsura ngayon. Ang magulo niyang buhok na medyo natakpan ang kaliwang mata niya ay mas lalo lang bumagay sa kanya. Ang mapula niyang labi na akala mo inaakit ka lagi. All of it was perfect. Ang kanyang madilim ngunit nagsusumamo mga mata ay nakadirekta kay Gracia. Ang mga mata niya ay namumulat medyo namamagana. Hindi na makapaghintay na magkalapit sila. Kuya, I trusted you. Ibibigay ko ng pinakamamahal kong ate sa'yo. Ingatan mo siya. Huwag mo siyang sasaktan. Seryosong sabi ni Leon. Hindi ko siya sasaktan ngayon. Sisiguraduhin ko magiging masaya at kontento siya kasama ako. Seryosong saad ni Jayden habang nakatingin kay Gracia. Pinahid niya ang luha sa mga mata ni Gracia. Pagkatapos ay tumingin siya kay Leon. She is a strong woman, kuya. I think I can live without her. Siya ang lahat sa akin. Pero may kahati na ako sa pagmamahal sa kanya. Inaalagaan ko siya. Pero alam kong kayo mo pang pantayan yun kapag magkasama na kayong dalawa. Both of you, please be happy. Narito lang ako para suportahan kayo. Suminghot si Leon at hindi na napigilan ang kanyang emosyon. Umawang ang labi ni Gracia. My poor little brother crying again. Pero hindi sa takot, kundi dahil sa saya na kanyang nararamdaman. Napakaswerte ko sa iyo bilang kapatid. Thank you so much, Leon. Muling niyakap niya ulit ang kanyang kapatid. Tara na, Gracia. Hinihintay na tayo ng pari. Nakangiting sa ate Jayden. Akala ko abutin pa ng linggo o buwan bago tayo ikasal. Pero kakapropose mo pa lang sa akin kanina. Tapos ngayong kasalan na agad? Hindi makapaniwalang sa ate Gracia. Ayokong palampasin ang araw na ito. Ngayon pa ba na alam ko sa akin ka na nga talaga? Matagal ko nang hinihintay ang pagkakataon na ito. Gusto ko nang matali ka na sa akin. Hinima si Jayden ang pisngin ni Gracia na muling dinaluyan ng kanyang luha. Napapikit siya sa pagmamahal na nararamdaman niya kay Jayden. Hawak lang ni Jayden ang kamay ni Gracia sa buong seremonya ng pari. Nangilid ang luha ni Gracia habang hinihintay na matapos ito. I love you, Gracia. Hindi ko alam ang buhay ko kung wala ka. Malambing na sa ate Jayden. Hinalikan siya ng mariin ng lalaki. Puno yun ng pangungulila at pagmamahal. Ngayon isa na siyang ganap na Grizzly. Ang gandang pakinggan habang sinasambit niya iyon sa kanyang isipan. What are you doing? Tanong ni Gracia habang nilalapitan niya si Jayden sa malaking king side bed. Kaharap niya ang laptop na maabutan niya sa kwarto ang lalaki. Isang linggo na nakakalipas buhat ng ikasal sila. Nito mga nakaraang araw, busy si Jayden sa trabaho niya. Hindi naman siya makapunta sa company niya para magtrabaho. Dahil gusto niya makasama si Gracia dito sa malaking mansyon nila. Tumigil siya sa pagtipa-tipa sa kanyang laptop na nasa kanyang kandungan. Sinundan niya ng tingin si Gracia na papalapit sa kanya. Coffee? Nakangiti ni Gracia na saad at inlahad sa lalaking hawak niyang tasa. Thank you. Kinuha niya yon sa kanya. Pagkatapos nilapag sa maliit na lamesa, nilagay niya naman sa gilid ang kanyang laptop para bigyan si Gracia ng espasyo sa kandungan niya. Nakaupo si Gracia ngayon sa kandungan ni Jayden habang nakayakap ito patalikod sa kanya. Stress ka na ba sa trabaho? Pilit niyang sinulyapan ang mukha ni Jayden sa balikat niya. Nakapikit ang kanyang mga mata habang umiiling. I am not. Aayusin ko ang lahat para bumalik sa dati, Gracia. Bulong niya. Yang tinatrabaho mo, kay Andrew pa rin ba yan? Hindi siya nagsalita. Tinutulungan ka naman ni Leon
para maging mabilis ang proseso ng kaso ni Andrew. Hindi ako makakatulog hanggat alam kong paggalagala lang sa labas ang lalaking yon. Sisiguraduhin ko mabubulok siya sa kulungan sa lalong madaling panahon. Kailangan pa niya ng ebidensya. Kahit pa paano may nakalap sila ni Leon. Nag-hire din siya ng investigator para lang talaga mabilis ang usad ng pagkakakulong kay Andrew. What about your companies? Makukuha ba talaga yun ng pamilya Jones? Pinaghirapan mo yun, di ba? Pati yung agency. No, they can't get my properties easily. Maybe a small business makakaya pa nilang kunin sa akin. But the companies that I made, they can't. Mabibilanggo sila pag kinuha nila yon. That's under my name. Sa atin yon, hindi sa kanila. Samantalang ready na mga gamit nilang dalawa para sa honeymoon nila sa France. Inayos ni Gracia ang lahat. Na makalabas si Jayden ng banyo. Naihanda ko ng lahat ng ating mga gamit. May baka pa bang dadalhin para sa works mo? Tanong ni Gracia. Wala na, inayos ko na. Sagot ni Jayden. Kinuha ni Gracia ang maliit na towel sa balikat ni Jayden. Tsaka ginamit iyon para tuyuin ang kanyang basang buhok. Yumuko ng bahagya si Jayden para maabot niya ang lalaki. About Andrew, tapos ng warrant of arrest niya. Napatigil si Gracia sa kanyang ginagawa para tingnan siya sandali. Kailan niya marirelease? Next week after our honeymoon. Tinapos ni Gracia ang pagpapatuyo sa buhok ni Jayden. Binigay niya ang polo shirt at isang pants na hinanda niya para kay Jayden. Thanks. Kinuha iyon ng lalaki. Pagkatapos ay kanyang isinuot. Mamayang lunch na sila aalis papunta ng France. May mga butler din siyang ipapasama doon. Kahit sa mansyon pinapalibutan sila ng mga tauhan niya para bantayan bawat seguridad. Gracia? Napabaling siya sa lalaki nang tinawag siya nito. Halos malaglag ang panga niya na makitang kagapuhan ng kanyang asawa. Lumapit si Gracia sa lalaki para isarado ang botones sa kanyang dibdib. Nakapulupot ulit ang kanyang mabalahibong braso sa bewang niya habang ginagawa niya iyon. Maya-maya, isa malakas sa pagsabog sa labas ng mansyon nang umagaw ng kanilang pansin. Ano yon? Kunot noong tanong ni Gracia. Nagdilim ang mga mata ni Jayden. Sunod-sunod ang katok ng mga tauhan ni Jayden sa labas ng kwarto nila. Sir, may problema tayo. Boses ni Sandro yon. Palakad na sana si Gracia para buksan ang pinto. Nang bigla siyang pigilan ni Jayden. Stay there. Tumango si Gracia. Tsaka siya iniwan ni Jayden para lapitan si Sandro sa labas ng pintuan. Sunod-sunod ang pagsabog na naririnig niya sa labas. Hindi niya maiwasan ang hindi kabahan. Nag-aalala sa mga mangyayari ngayon. What happened? Lumabas si Jayden para kausapin si Sandro. Samantalang si Gracia nakaupo lamang sa kama at naghihintay sa pagbabalik ng lalaki. Ilang minuto ang lumipas. Nakarinig si Gracia ng pagkalabog sa labas ng pintuan. Napatayo siya sa gulat nang bumukas ang pintuan ng malakas. Sa pagbukas nito, isang usok ang nakapasok sa kwarto, kasabay ng pagpasok ni Jayden at mabilis siyang nilapitan. Madilim ang kanyang mukha na masilayan ni Gracia. Tiim ang mga bagang at hindi halos mapakali. Ano nangyari, Jayden? Nag-aalalang tanong niya. May bombang binoon si Andrew sa likod ng mansyon. Marami sa mga tauhan ko ang namatay. Come on, kailangan na natin makaalis dito. Hindi tayo ligtas dito. Hinawakan niya ng mariin ang kamay ni Gracia. Sabay silang lumabas sa kwartong ayon. Puno ng usok ang paligid. Pang ilang ulit naman nagsikutoban ang dibdib ni Gracia dahil sa kaba at pag-aalala sa lahat. Bakit ginawa yun ni Andrew? Hindi ba na-detect ng mga tauhan mo na may bomba sa paligid? Nasa likod ito ng bahay. Wala nakaisip na gagawin yun ng demonyong yon. Galit na sabi ni Jayden. Nasa hagdan pa lang sila ng mansyon na makarinig ulit sila ng ilang pagsabog at putok ng baril. Nasaan si Leon? Baka mapaano siya. Doble-doble ang pag-aalala na ngayon ang nararamdaman ni Gracia. Nagtawag siya ng helicopter para salubungin tayo. Paparating na din ang mga pulis. Nasa first floor na sila na makita ni Gracia
na nakikipagbarilan ng iilang tauhan ni Jaden sa labas. Nandito ba sila, Andrew? Oo, at marami sila sa labas. Pumasok sila sa isang kwarto. Maraming libro at computers ang nandoon. Wala na siyang oras para purihin ang loob dahil natuon ng atensyon niya kay Jaden nang winaklis niyang kurtinang malaki. Binasag niya sa salamin doon gamit ang upuan. Isang usok ang pumasok na mabasag ito. Hindi sila pwedeng dumaan sa may hagdan dahil may posibilidad na may bomba ding nakabaon. This is the only way to escape. Come here. Nilahad ni Jaden ang kanyang kamay. Tinanggap ni Gracia iyon at tumungtong sa malapad na upuan. I will hold you. Be careful, okay? Wait me up kapag nakababa ka na. Tumango si Gracia. Tinulungan siya ni Jaden na makapatong sa malaking bintana na yon. Hindi masyadong malalim ang babagsakan niya. May mga damo sa ibaba, kaya mukhang hindi masakit kung mahuhulog man siya doon. Nanginginig ang binti ni Gracia na makatungtong. Mas lumala lang ang putukan ng baril sa ibaba, kaya ninervyos pa siya lalo. Are you okay? Tanong ni Jaden na mamutla siya. Hindi na siya makasagot. Ako na lang munang bababa. I will catch you after. Please calm down. You're safe with me. Sabi ni Jaden. Huminga si Gracia na malalim. Kahit papaano napanatag siya sa sinabi ng lalaki. May tiwala siya dito. At alam ni Gracia na hindi siya nito ipapahamak. Hinawakan siya ni Jaden para matulungan makababa. Kaso isang galaw lang ng paa niya na daplis ang suot niyang tsinelas. Jaden! Takot niyang sigaw. Nakalambiti na siya ngayon sa bintana. Mabilis namang nahawakan ni Jaden ang kamay niya para hindi siya mahulog ng tuluyan. Nagmura siya ng ilang ulit dahil sa nangyari. Damn it! Humawa ka sa akin na mahigpit! Nangilid ang luha ni Gracia. Pilit niyang inaabot ang kamay ng lalaki. Ngunit huli na ang lahat. Nabitawan ni Jaden ang kamay niya. Bumagsak siya sa damuhan at gumulong. Napapikit si Gracia dahil sa sakit na natamo. Narinig niya ang pagtalo ni Jaden galing sa kinababagsakan niya at agad siya nitong dinaluhan. Damn! I'm sorry. How do you feel? Nag-aalalang tanong ni Jaden. Chinek niya ang buong katawan ni Gracia. Kung may sugat ba siyang natamo. I'm fine. Nakangiwi niyang saad. I'm so stupid. Niyakap siya ni Jaden na mahigpit. Pilit pinapakalma ang kanyang sarili. Pagkatapos nun, pumasok sila sa first floor at dumaan sa gilid. Nakadapa sila dahil maraming balang tumatago sa loob ng bahay. Hinila niya si Gracia sa isang dingding. Binaligtad niya ang picture frame doon. At sa isang iglap lang umikot ang sahig na kinatatayuan nila. Dinala sila sa isang madilim na dako. Parang tunnel yon. This is a secret passage. Dadahin tayo nito sa rooftop na mansion. We will wait the helicopter. Sambit ni Jaden. Hindi maiwasang humanga ni Gracia. Bumukas ang ilaw. Kaya naman nakita niya ang tatahakin nila. Puro bato nakadikit sa semento. Nagbumukha nga siyang tunnel. Tinakbo nila ang distansya ng kabilang pinto. Nang mabuksan ng isang pinto. Doon na silayan niya maliwanag na rooftop. Maraming usok. Ngunit klaro pa din ang tanawin. Leon! Tawag ni Gracia na makita niya si Leon. Tinakbo niya ang distansya nila at agad niyang niyakap ang kapatid. Akala ko kung napaano ka na. Bakit nandito si Andrew? I don't know, ate. I saw him. Marami siyang kasama. Pati yung ama niya sumama sa pakikipagbarilan sa baba. Napapikit na lamang si Gracia. Di kalauna nakita na nilang isang helicopter na papalapit sa rooftop. Naglanding ito. Let's go now, sabi ni Jaden. Naunang sumakay si Leon. Inalalayan naman si Gracia ni Jaden papasok. Nakita niyang isang tao na naka-army suit. Takip ang mukha. Samantalang yung nagmamaniobra sa helicopter. Nakamas naman at nakagagels. Hindi masyadong klaro ang mukha nila. Nang sa wakas nakasakay na sila. Lumipad sa ereng helicopter. Calm down now. We're safe. Binalikos si Jaden ang braso niya sa babae. Nakita ni Gracia na napasulyap sa kanila yung naka-army suit.
Tsaka ay nagmamaneho sa sinasakyan nila sa himpapawid. Bakit nila tayo inaatake? Baliw na talaga si Andrew. Nanginginig pa rin si Gracia. Napakasama niga. Marami siyang pinatay ng mga butler. I'll make sure he will die soon, sabi ni Jayden. Nasa kalagitnaan na sila ng himpapawid. Nang pang ilang ulit na umurong ang helicopter. Wala sa tamang lipad. What happened, Brent? Galit na tanong ni Jayden. Wala siyang narinig na sagot ng Brent. Nasa tingin ni Gracia ay yung nagmamaneho. We're going to die, all of us. Parang binuhusan na mainit na tubig si Gracia. Nang marinig niya ang tinig ng Brent. What the fuck? Umahon si Jayden sa pagkakasandal. Mabilis niyang winaksi ang suot na Max nung nagmamaniobra. Pati yung naka-army suit. Tinanggalan niya ng takip. Laking gulat ni Gracia na makita nakangising pagbumukha ni Noemi Abdon. Suot ang army suit. Tapos si Andrew na nagmamaneho. Subukan yung gumawa ng hakbang. Lahat tayo ay sasabog. Nagtanim ako ng bombo sa helicopter na ito. So you'd better stop moving or else. Banta ni Andrew. Pagkarinig sa sinabi ng lalaki, tila nawala ng pag-asa si Gracia. Hindi niya naiwasan na tumulo ang kanyang luha. Laking gulat nga ni Gracia at Jayden na mapagtanto nilang si Noemi at Andrew ang lula ng helipad na sinasakyan nila. Hindi maitago ang pagkatakot na nararamdaman ni Gracia. Anong ginagawa mo, Andrew? Ganyan ka na ba kabaliw para gawin to? Sigaw ni Gracia. Hinawakan ni Jayden ang kamay niya. Pinoprotektahan sa kanila. Damn asshole! Sisiguraduhin ko sa impyerno ang punta mo. Galit din si Jayden. Matagal nang nasa impyerno ang buhay ko. Kung mamamatay man ako, gusto kong kasama ko kayo ngayon. Natatawang sabi ni Andrew. May remote siyang hawak. Nasa tingin ni Gracia para sa bomba yon. Hindi ka man maging akin, Gracia. Mas mabuting sabay tayong lahat na mamamatay rito. Tawa niya. Sinamaan niya ng tingin ang lalaki. Nauubusan na din si Gracia na sasabihin. Pati si Noemi nababaliw na rin. Tinutukan sila ng baril ng babae. Tinabunan naman siya ni Jayden para hindi sa kanya nakatutok yon. Huwag kang magkakamaling gumawa ng maling hakbang. Banta ni Jayden sa kanilang dalawa. Nagulat si Gracia. Dahil mabilis lamang naagaw ni Jayden ang hawak na baril ni Noemi. Baliktad na ngayon ang posisyon. Kay Noemi na ngayon nakatutok ang baril na hawak ni Jayden. Ilapag yung halipad na ito na ligtas ngayon din. Tumawa si Andrew pati si Noemi. Si Leon naman hindi makagalaw sa kanyang upuan dahil sa gulat. Sige, subukan mong iputok yan sa ulo ko. Isang pindot ko lang sa remote na hawak kung mamamatay tayo. Give up, Jayden. Talo ka na. Alam kong hindi mo kaya mamatay kasama si Gracia. Narinig ni Gracia ang malakas na mura ni Jayden. Dahil sa sinabi nito, hinila ni Gracia ang damit ni Jayden para ibaba ang kanyang hawak na baril. Tiningnan siya nito saglit pagkatapos ay umiling-iling si Gracia. Hindi niya gusto na dito na magtatapos ang buhay nila. Nagsalita muna ulit si Jayden bago niya ibinalik ang hawak na baril sa babaeng nasa harap nila. Poprotektahan kita kahit anong mangyari. Mas pipiliin ko mauna kung mamatay bago kanila masaktan, Gracia. Sabi ni Jayden bago siya nito hinalikan sa labi. Napapikit si Gracia habang umiiyak. Lagyan mo yan ng posas, silang tatlo. Utos ni Andrew na agad tumalima ang kausap. Nakakaawa kayo. Mukhang dito na yata magtatapos itong pagmamahalan nyo. Halakhak ni Noemi. Desperadong babae. Galit na sabi ni Jayden. Binalingan siya ni Noemi tinawanan. Bakit pa kasi hindi na lang akong pinili mo? Yan tuloy wala kayong happy ending. In your dreams. Nanggagalaiting sa adi Jayden. Lahat kayo mamamatay. Sabi pa ni Andrew. Dinala silang tatlo sa isang abandonadong mansyon. Nakaposas pa rin sila. Sobrang laki ng bahay na yon pero masyadong luma. Maraming ang ugat ang nakatanim. Wala sa ayos ang bubong. Nagsiitiman na din ang paligid. Nilagyan sila ng kadena at tinali sa isang semento. Ilang beses silang binugbog si Jayden
nang nakarating sila. Hindi makalaban si Jayden dahil nakaposas ang kanyang dalawang kamay. Mamamatay kang gago ka! Mura ni Andrew. Siyaka ito sinuntok ng ilang ulit sa mukha at katawan. Duguan na si Jayden dahil sa pambubugbog niya dito. No, please, tama na! Sigaw ni Gracia habang umiiyak. Naglabas ng kutsilyo si Andrew at itinutok ito sa leeg ni Jayden. Dahilan para mas lalong kabahan si Jayden. Wag! Maawa ka! Wag! Sigaw ni Gracia. Kahit napapaos ng lalamunan ni Ga, pinilit pa rin niyang isigaw iyon. Wala nang malay si Leon sa isang tabi dahil binugbog rin ito ni Andrew. Don't worry, Gracia. Hindi yan ang mas malalang gagawin ko sa inyo. Halakhak ni Andrew. Tinapon niya ang kutsilyo at naglabas siya ng baril. Ilang beses niya yung pinaputok. Pinakawalan niya si Jayden. Tinanggalan ng posas. Nakahilata na ang lalaki sa lapag. Nang hinawakan ni Andrew ang ulo nito para matingnan ang mukha. Pilit lumaban si Jayden ngunit masyado na siyang mahina. Nilagyan siya ng kadena ni Andrew. Pagkatapos itinabi kay Gracia. Agad niyang niyakap si Jayden na makitang duguan ang pagmumukha nito. Walang kadena ang isang kamay ni Gracia. Kaya naabot niya ang lalaki. Shh, don't cry, I'm okay. Hirap niyang saad. Tsaka siya niyakap gamit ang isang kamay ni Ga. Ilang beses huminga na malalim si Gracia. Tsaka siya hinalikan na mariin ni Jayden. Para bang huling hawak na niya iyon sa lalaki. At paghalik kaya naman walang humpay ang kanyang paghagulgol. Jayden, I love you. Please don't leave me. I want. Hinalikan ulit ni Jayden si Gracia. Hinawakan ni Gracia ang kamay nilang nakakadena. At napatingin siya sa dalawang taong sa harapan nila. Binuhusan ni Noemi ang buong paligid ng gasolina. Lumunok si Gracia ng ilang ulit. Susunugin ba nila kami rito? Pakawalan niyo na kami! Ano ba, Andrew? Maawa ka naman! Piyok niyang sigaw. Nanginginig siya ngayon. Tinapon ni Noemi ang container na may lamang gas. Pagkatapos sinarap sila. Papatayin ko na maingay na ito! Galit niyang saad. Tsaka inagaw ang baril na hawak-hawak na Andrew. Itinutok niya iyon kay Gracia na ikinatigil ni Ga. Matagal na kitang gustong patayin, Gracia. Kaya naman hindi ko napapalagpasin ang pagkakataong ito. Nang dahil sa'yo napariwara ang buhay ko. Ilang ulit nagdasal sa Panginoon si Gracia na sana may dumating para sagipin sila. Ngunit pakiramdam niya walang sasagip sa naghihingalong buhay nila ngayon. Bitawan ng baril mo, Noemi! Galit na sigaw ni Jayden. Tinawanan lang siya ng babae. Ipapakita ko sa'yo kung anong pakiramdam ng pinagkakaitan kayo ng tadhana. Jayden, mamamatay kayo! Barilin mo na ako at hayaan mo na lang si Gracia! Huwag ka magkakamali, saktan siya! Umiling-iling si Noemi. Nanlaki ang mga mata ni Gracia nang dahan-dahan kinadlit ng babae ang ginatilyo. Napapikit si Gracia dahil sa takot. Naramdaman agad niya mainit na yakap ni Jayden na makarinig siya ng pagputok. 2 putok yon. Pinakiramdaman ni Gracia ang kanya sarili. Kung may masakit sa kanya, kaso wala. Tanging mainit na bisig ang nararamdaman ni Ga at ang paghinga ng paulit-ulit ni Jayden sa leeg ni Ga. Parang nabato si Gracia. Minulat niya ang 2 mata at nakitang may dugong lumabas sa bibig ni Jayden. Tulala niyang binalingan si Noemi na nakaangat ang kamay na may hawak na baril. Nakita niya ang panginginig niya dahil sa nakitang pagbaril kay Jayden. Binalik ni Gracia ang kanyang mga mata sa lalaking kaharap. Patuloy pa rin ang pag-agos ng dugo sa bibig ni Ga. Iniligtas ba ako ni Jayden sa balang dapat isakin? Kailangan mong mabuhay. Yan ang huling sabi ng lalaki bago siya nawala ng malay. Mabilis siyang niyakap ni Gracia. Bumuhos ang kanyang luha. Jayden, no! Huwag mo akong iiwan! Sigaw ni Ga. Kailangan mo mabuhay! Niyog-yog niya ang braso ng lalaki at pilit pinagagalaw. Kaso hindi niya maigalaw. Nangihina na si Ga.
Noemi, ano ginawa mo? Bakit mo binaril si Jayden? Mangiyak-iyak niyang saad sa babae. You killed someone! Napakasama mo! Iniling niya lang ang ulo. Tila hindi na konsensya sa ginawa. Noong una nagulat siya dahil sa bilis ang pangyayari. Pero ngayon nakikita ni Gracia kung gaano kademonyo ang dalawa. Dito na kayo mamamatay. Susunugin namin ang mga katawan ninyo para maramdaman yung impyerno na babagay sa inyo. Sabi ni Noemi at naglabas siya ng lighter. Isang kadlit ng lighter lumabas ang apoy doon. Hinulog niya ang lighter na hawak. Para nag-slow motion kay Gracia ang lahat. Lalo na mabilis na dumaloy ang apoy sa buong paligid. Nasusunog ng ibang kahoy at dingding. Bago pa niya mabalingan ang dalawa, nagulat lang si Gracia na makarinig ng putok. Napatakip siya sa bibig na natumba sa harap niya si Andrew dahil binaril niya ang kanyang sarili. Nangilid ang luhang pinagmasdan niya ang pangyayari. Nagpakamatay si Andrew? Oh God! You're under arrest! Sa likuran ni Noemi, may mga pulis na nagsipasukan. Mabilis nilang pinosasan si Noemi na mukhang nagulat pa sa pagpatay ni Andrew sa kanyang sarili. Parang nanlabo na ang lahat. Parang nabingi si Gracia dahil sa dami ng pulis. Nakita niya si Sandro nang kinalagan siya ng kadena. Paano niyo kami natuntun dito? Sa GPS, ma'am. Nilocate kayo rito. Nagtawag ako ng pulis at nakitang wala na kayo sa mansyon. Mabuti na lang talaga bukas ang cellphone ni Sir Jayden. Nakatulala pa rin si Gracia. Hindi na niya masyadong maayos ang pagtatanong. Lalo na numasilayan niyang hinawakan ni Jayden ang kanyang kamay. Yes, he's still not dead yet. Humihinga pa rin siya, pero sarado na ang mga mata. Ma'am, kailangan na nating lumabas dito. Malaki na ang apoy. Sabi ni Sandro. Baka mapaano ka pa. Hinila ng lalaki ang kamay niya palabas. Si Jayden! Nanginginig niya sabi. Kukunin siya ng mga pulis, pati ang kapatid mo. Tara na, ma'am. Nagpumigla si Gracia sa hawak ni Ga. No! Hindi ko iiwan si Jayden! Hinawakan niya na mariin ang kamay ni Jayden. Kukunin siya ng mga pulis. Wala na nga magawa si Gracia na mahila siya ni Sandro. Palabas na malaking abandonadong mansyon na yon. Nanlalabo ng paningin ni Gracia. Hindi na siya makapag-isip na maayos. Hindi na siya makahinga na maayos. Hawak niya ang kamay ni Jayden na tumutulong sa pagtulak ng hospital bed. Patuloy pa rin siyang umiiyak habang pinakatititigan ang dugo ang si Jayden. Hinalikan niya ito sa pisngi at bumulong-bulong na huwag siyang iiwan. Ayaw na niyang bitawan ang kamay ng lalaki na makarating sila sa ER. Ma'am, dito na lang po kayo. Pigil ng nurse sa kanya. Buhayin niyo po ang asawa ko. Nagmamakaawa ako. Kulang na lang lumuhod si Gracia sa kanilang lahat. Diyan na lang po kayo, ma'am. Pinasok na nila si Jayden sa emergency room. Binitawan naman niya ng dahan-dahan ang dugo ang kamay ng lalaki habang tinatanaw ang kanyang mukha. Nang mabitawan niya ang kamay ni Ga, napahugulgol si Gracia at doon nang hina mga tuhod. Napaupo siya sa labas ng emergency room. Hindi alam kung anong tamang gawin. Parang naparalisa si Ga. Tinawag niya ang lahat ng Diyos para buhayin si Jayden. Habang naghihintay at nakaupo sa isang upuan, pang-ilang beses siyang pabalik-balik sa palakad-lakad. Nakakamatay habang hinihintay na matapos ang operasyon. Walang oras na hindi siya umiiyak. Wala siyang karamay ngayon dahil nakahilata rin si Leon sa isang kwarto sa ospital na iyon. Marami siyang butler na kasama ngayon, especially si Sandro, nakatabi ni Ga. Naghintay siya ng halos 12 oras. Maya-maya biglang bumukas ang emergency room. Niluwano ng isang doktor na hindi niya mawari kung ano ang nasa isip. Tinanggal niya ang mask. Patakbong lumapit si Gracia na puno pa rin ng luha ang mga mata. Doc, how's my husband? Umiling siya ng ilang ulit. Para siyang nabagsakan dahil sa naging respondiga. Napaatras si Gracia at hindi makapaniwala. Buhay siya, right? Panigurado ni Ga.
Hindi na siya makahinga dahil sa kaba at takot. Bumibilis ang tibok ng puso ni Ga. Naging successful ang operasyon, diba? Nakita niya sa mga mata ng doktor ang awa sa kanya. Dok! Nangihina niyang tawag. No, hindi maaari. I'm sorry, Iha. Pero patay na ang pasyente. Ginawa namin ang lahat ng aming makakaya. Pero hindi kinaya ng iyong asawa. I'm sorry. Oh? Are you kidding, right? Kulang na lang matumba siya. Dahil sa labis na panginginig ng kanyang tuhod. Your husband is dead, Iha. Jayden, he died at exactly 2:30 p.m. Monday, November 9, 2021. Para siyang nabagsakan ng langit. Na marinig niya yon sa doktor na nag-opera kay Jayden. It can't be, no! Hindi totoo yan! Hysterical niyang sigaw. You're lying, Doc! Hindi patay ang asawa ko! Napatakip siya ng bibig. Hindi pa rin makapaniwala. Nangako si Jayden na hindi niya ako iiwan. Nangako siya noon. Umiiyak niyang sambit. I'm sorry, Iha. We tried our best. You're not trying your best, Doc! Wala kang kwenta! Pagwawala pa ni Ga. Hindi pwedeng iiwan lang ako ni Jayden ng ganito. Hindi pwede! Tinulak niya ang doktor para pumasok sa pinanggalingan ni Ga. Nagbagsakan ang luha niya na maabutan niyang nakahiga si Jayden sa hospital bed. Para siyang nawasak na masilayan niyang lalaki doon. Wag! Wag please! Buhay pang asawa ko! Awat ni Ga. Nang tatanggalan na sana ng aparato ang lalaki. The monitor line was straight. Paulit-ulit niya yung tiningnan. No! No! Hindi siya pwede mamatay! Ma'am, tawag ng nurse. Huwag niyo siya tagalan ng buhay! Hindi pa patay si Jayden! Tinulak niya isa sa mga nurse. Lumayo naman sila sa kanya at hinayaan siya magluksa sa katawan ng kanyang asawa. Umalis kayo! Wala kayong silbi! Akala ko ba kayo niyo sagapin ang buhay ng tao? Bakit ganito? We're sorry, ma'am. Nagsiyukuan sila pagkatapos lumabas. Naiwan naman si Gracia na halos mamatay sa kakaiyak. Tinitigan niya ang maputlang pagmumukha ni Jayden. Hinawakan niya ang mukha nito. Wake up, please! Basag niyang sabi. Tinampal niya ng mahina ang mukha ng lalaki. Pilit siyang pinapagising. Rinig na rinig pa rin ni Gracia. Ang monitor sa gilid na nag-iingay. Hudyat na wala ng buhay ang lalaking kayakap niya ngayon. Please, Jayden, gumising ka! Kulang na lang luluhod na siya sa labis sa pangihina ng binti. Nawawalan na siya ng lakas. Gumising ka naman, oo! Hikbi ni Gracia. Paulit-ulit niyang hinahalikan sa labi si Jayden. Sobrang lamig nun, ngunit hindi na niya inalintana. Kahit pa napatakan na niya ng luha ang mga mata ng lalaki. Baby, wake up! Hirap niyang sambit. Jayden! Tawag ni Gracia gamit ang garalgal niyang boses. Niyakap na lang niya na mahigpit si Jayden nang hindi na taga siya gumagalaw maski konti. Halos hindi na siya makahinga dahil sa labis sa pag-iyak. Kumising ka, please! Nangako ka na mananatili ka sa tabi ko. Diba, Jayden? Sabi mo hindi mo ako iiwan. Patuloy niyang hikbi. Ilang sandali pa. Naramdaman niyang gumalaw ang kamay ng kanyang hawak. Napataka niya yun ng luha. Sunod niyang tiningnan ang monitor na galing sa straight line. Bumalik ito sa pagpitik. Nabuhay ang monitor. Pumatak doon ang heartbeat ni Jayden. Gusto niya magtatalon sa samot-saring emosyon. Napangiti siya at agad na tinawag ang doktor. Buhay pa siya! Oh my God, buhay siya! I know it! Hindi niya ako iiwan! Is this miracle? Mabilis niyang tinawag ang doktor para ipaalam ang nangyari. Your husband is in coma right now. Stable ng kanyang kondisyon. Hindi ko ito inaasahan na mabuhay ulit siya. His heartbeat are so weak during our operations. Sabi ng doktor. Pagkatapos silang asikasuhin si Jayden. Walang makakapantay ang sayang nararamdaman ngayon ni Gracia. Habang naririnig yun sa kanya.
I don't care if he is coma right now. As long as Jaden is live. Thank you, Doc. Mangiyak-niyak niyang sabi. Iniwan siya ng doktor kasama niya mga nurse. Halos magdiwang ang lahat na malamang buhay si Jaden. Walang oras minuto na hindi ni Gracia binabantayan si Jaden sa kanyang pagkaka-ospital. Minsan hindi na siya umuwi para lang mabantayan ang kanyang asawa. Kinakausap din niya ito palagi ng kung ano-ano. Sabi ng doktor, mas mapadali ang pagising niya kapag kinakausap siya ng mga taong nakapalibot sa kanya. Hindi na ako makapaghintay na bumalik ka, Jaden. Please gumising ka na para titira na tayo sa malaking bahay mo. Gusto ko dun para akong Reyna. Tawa ni Ga habang pinagmamasdan ang kanyang mukha na nakapikit. Sa tuwing ganito, iniisip ni Gracia na palagi natutulog lang siya. 2 buwan na siyang nakoma, simula noong nabuhay ulit ang heartbeat ni Ga. Ang gwapo-gwapo talaga ng asawa ko, kahit natutulog lang. Sabi pa niya nang kararating lang niya galing sa hospital. Galing siya sa mansyon para maligo, dahil ilang araw na din siyang nanatili rito. Hindi ka ba napapagod kakapikit mo dyan? Sige ka. Pag hindi ka gumising, hindi ka makakatikim ng kiss ko. Parang timang niya sabi. Pinapahira na ni Gracia si Jaden sa kanyang braso ng mainit-init na tubig. I miss you so much, Jaden. Gumising ka na, ha? Iyak na lang ni Ga nang hindi na niya napigilan. Namimiss ko na lahat ng kasungitan mo. Pati yung pagsiselos mo kapag may nakakausap akong ibang lalaki. Namimiss ko na yon. Pati ang paghaplos mo sa akin at mga yakap mo. Nangungulila na ako. Gusto mo ba ng apple, Jaden? Masarap to. Sabi niya nung isang araw. Nagbalat siya ng isa at kinain niyon. Alam mo, ayos na si Leon. Nakalabas na siya ng ospital. Nagbalat ulit siya ng apple. Isang kagat pa lang niya noon na makaramdam siya ng kakaiba sa tigan. Mabilis siyang pumasok sa CR para sumuka sa inodoro. Ilang araw na masamang pakiramdam ni Ga. Ngunit ipinagsawalang bahala na lang niya ito. Gusto niyang bantayan si Jaden habang nakakoma si Ga. You're pregnant, iha. 1 buwan na. Sabi ng doktor. Nanlaki agad ang mga mata ni Gracia. Hindi maiwasang magtubig ang kanyang mga mata dahil sa nalaman. Malakas din ang instinct ni Gracia na may kakaiba na talaga sa kanya. Kaya naman hindi na siya nagdalawang isip na magpa-check up sa doktor. Ilang araw na siyang nahihilo at nagsusuka. May baby na tayo. Masaya ka ba? Kasi ako masayang masaya. Nakangiti niyang sabi kay Jaden. Kinuha niya ang kamay ng lalaki na walang malay at inilagay sa kanyang tigan. Magiging daddy ka na rin at magiging mami naman ako. Naramdaman mo ba si baby natin? Hinaplos niya ang buhok ni Jaden na humahaba na masyado. May balbas na rin siga. Say hi sa daddy mo, anak. Look, natutulog si daddy, baby. Sabi ni Ga. Malaki na ang tiyan niya ngayon. 5 months na at hindi pa rin gumigising si Jaden. Malapit nang lumabas ang anak natin. Hindi ka pa ba gigising? Malungkot niyang sabi. Mariin na lang na hinawakan ang kamay ni Ga. Mabilis lamang ang nagdaan ng mga buwan. Hindi pa rin siya nawalan ng pag-asa. Na balang araw gigising si Jaden. Hawakan mo, bilis, sumisipa si baby. Maligaya niyang sabi. Dinampi niya ang kamay ni Jaden sa kanyang tigan. Naramdaman ni Gracia na sumipa ulit ang baby. Na madantay ang kamay ni Jaden sa tigan ni Ga. Diba sumisipa siya? Excited niyang sigaw. Nakita ni Gracia na gumalaw ang kamay ni Jaden na hawak ni Ga. Nagulat siya doon. Is he awake? Mabilis niyang tinawag ang doktor. Ngunit sabi ni Ga, reaksyon lang daw yun ng katawan ng pasyente kapag masaya si Ga. Kailangan pa raw parating pasayahin ang pagsasabi ng good news para gumising ito. Yun nga ang ginawa ni Gracia. Parati nagkukwento siya kay Jaden kung ano na pagdaanan niyang symptoms habang nagbubuntis. Lahat yon sinabi ni Ga. Pinasaya siya sa tuwing gumagalaw si baby sa tiyan ni Ga. Naghintay si Gracia kung maulit ba yung paggalaw ng kamay ni Jaden. Ngunit hindi na yun naulit pang muli.
Hanggang sa kabuwanan na niya, ipinanganak ni Gracia ang anak nila ni Jayden nang siya lang mag-isa. Nandun si Leon sa labas at naghihintay kung kailan niya ilalabas ang anak niya. Buong tapang niyang hinarap ang paghihirap at sakit. Iniisip niya si Jayden habang nanganganak siya. Siyang kinukuha na nito ng lakas habang inilalabas niya ang first baby nila ni Jayden. Anong pangalan, ma'am? Tanong ng nurse. Hindi mawala ang ngiti ni Gracia habang pinagmamasdan ang baby sa braso niya. Ang liit-liit at namumula pa. Jayden, lumabas na ang baby natin. Babae at ang ganda-ganda. Mana sa'yo. Sabi niya sa lalaking hanggang ngayon hindi pa rin gumigising. Pinangalanan niya itong Graydon Lee. Combine niya ng name natin. Our angel is here now. Please wake up. Mahina niyang sabi. Nagdaan pa ulit ang mga buwan, araw at taon. Hindi pa rin siya gumigising. It's been 2 years since he in coma. Masyado na matagal yon. Pero kaya pa rin maghintay ni Gracia at ng kanilang anak kung kailan siya gigising. Come here, baby Jayden. Look, daddy, oh. He's still sleeping peacefully. Nakangiti niyang sabi sa anak. 2 years old na siya ngayon. Mami! Hindi masyadong klaro yon sa bibig niya. Pero parang may humaplo sa kanya na marinig iyon. Yes, baby. I'm your mommy. At ang katabi ko ang daddy mo. Daddy? Kumunot ang noo ni Gracia. Umawang ang labi niya. Hindi akalain na masasabi niya agad yon. Say it again? Maluha-luha niyang sabi. Daddy. That's daddy. Tinuro niya si Jayden. Pumalakpak pa siya, sabay hagik-hik. Tuwang-tuwa. Tumulo na lamang ang luha ni Gracia. Kailan ka ba gigising, Jayden? Halos malapit ka na mag-3 taon dyan sa higaan. Ayaw mo bang masilayan ang ngiti ng baby natin? I'm sure masaya ka kapag nagising ka na. He called you daddy. Sana naririnig mo yon. Nasaan si Graydon na yon? Nag-aalala niyang tanong. Na makitang hindi hawak na lalaki ang bata. Nasa labas siya ng ospital at kausap niya ang doktor. May binili lang si Gracia saglit kaya pinabantayan muna sa kapatid ang anak niya. Natutulog, ate. Nasa tabi ng ama niya. Ano? Bakit mo iniwan doon? Nag-aalala niyang sabi. Kinausap ko lang ang doktor kung anong lagay ni Kuya Jayden. I can't believe you. Paano ko mahulog ang anak ko? Malikot pa naman yun matulog. Iniwan ni Gracia ang kapatid niyang si Leon na masama ang loob. Pagbukas niya ng pintuan, halos manghina siya na makita ang 2 figura ng tao na magkayakap. Nanginginig ang kalamnan niya, lalo na nung makita niyang halos pigain na niyang anak nila sa yakap. Jayden? Hindi makapaniwala niyang sambit. Nangilid ang luha niya. Gising na si kuya? Boses yun ni Leon. Tatawagin ko ang doktor, ate. Napatakip si Gracia sa kanyang bibig. Hindi pa rin makapaniwala. Habang nakatingin kay Jayden. Ngayon na nakahiga sa kama tapos yapos niyang anak nila na nasa kanyang dibdib. Kinausap siya nito. He is smiling and nodded his head when Graydon asked him something. Jayden? Tawag ni Gracia na nangingilid ang luha. Naagaw niya ang atensyon ng dalawa at narinig ni Gracia ang pagtawag ni Graydon sa kanya na makita siya sa hambahan ng pinto. Look, ma'am, daddy is awake. Bulol na sabi ng anak niya, sabay turo sa ama niya na nasa ilalim niya. Pumikit si Jayden na marinig niya yon sa anak nila. Hinalikan niya ang noo ni Graydon bago siya binalingan. Our queen is here, baby. Your mommy is here. Saad nito sa anak. Pero na kay Gracia ang mga mata niya. Parang nalambot ang mga buto ni Gracia dahil doon. Bumababa si Graydon sa dibdib niya para lapitan ang kanyang mami. Gracia, come here. Mahinang sambit ni Jayden. Faster, please. Naglahad siya ng kamay. Agad ni Gracia yung inabot at niyakap na mahigpit si Jayden. Finally, you're awake, Jayden! Hagulhol ni Gracia sa dibdib ng lalaki.
Wala makakatumba sa pangungulila sa kanya ng asawa. Parang lahat ng bigat sa dibdib niya ay nawala na parang bula. Hinalikan siya noon ni Jayden. Paulit-ulit iyon. Narinig rin niya ang singhot ng lalaki sa punong tenga niya. I'm sorry, Gracia. Wala ako sa tabi mo. Gumising ako ng napakatagal. Thank you for waiting. Madamdamin niyang sabi. Mas lalong napaiyak si Gracia dahil doon. Naubusan siya ng sasabihin. Patuloy lang ang kanyang pag-iyak. Ginising ako ng anak natin, Gracia. Siya ang dahilan kung bakit nagkaroon ako ng lakas na gumising. Kayong dalawa ang lakas ko. Mahinang sambit niya. Pinahid ni Jayden ang luha ni Gracia sa pisngi. Napangiti siya na matitigan silang dalawa. Pagkatapos siniil siya ng halik ng lalaki. Samantalang sakay ng kanyang sasakyan, pinaharurot ni Gracia ito. Humigpit ang kapit niya sa manubela, tagi sa mga bagang. Hindi pa niya napupuntahan yung babae may kasalanan ng lahat. Ngayon pa lang. Gusto niyang harapin ito ngayon at ipamukha sa kanya kung gaano kawalang awa ang ginawa niyang pagpatay ng mga tao. Matagal na nangyari ang pagbaril niya kay Jayden. 3 years ago na yon. Hindi pa rin niya yun makakalimutan lahat. Hindi niya mapapatawad ang babae. Dahil sa kanya kaya nawala ang mahal niya sa buhay. Pati ang papa niya. Dahil sa kagagahan niya. At ng kuya niya na mukha nasa impyerno na ngayon. Sa 3 taon na nakulong siya. Hindi pa niya ito nadadalaw sa kulungan. Dahil na rin walang lakas si Gracia para kalabanin pa siya. Naging mahina pa siya sa 3 taong iyon. Ngayon handa na siyang harapin ng babae at ipamukha sa kanya na mali ang pinasok niyang gulo. Na makapasok siya sa loob ng kulungan. Kinapkapan siya ng mga pulis. Ilang saglit na paghihintay kay Noemi Abdon. Lilitaw na ito sa harapan niya. Tagis ang dalawa niyang bagang. Nang maaninag na niya ang figura ng babae. Agad siyang napatayo sa galit. Alam kong late ng reaksyon ko sa kanya, but I can't help it. Kumukulo ang dugo ko habang nakikipagtitigan sa kanya. Nakaupo ito sa kaharap niya. Malaki ang nagbago sa kanya. Wala na yung Noemi Abdon na mukhang prinsesa. Sa araw-araw na pagdalaw sa car wash niya noon. Namumutla ang kanyang labi. Malalim ang mga mata. At maraming pasa ang kanyang mukha. Malaki rin ang ipinayat niya. Magulo ang kanyang buhok. Para siyang pariwarang babae ngayon sa harapan niya. Gracia? Panimula niya. Gamit ang nanginginig na boses. Kahit nakakaawa mukha niya ngayon. Ngunit hindi sumagi sa isip ni Gracia na maging malambot sa kanya. Malamig niya itong tinitigan. Gracia, I'm so sorry. Hinawakan niya ang kamay ni Gracia na nakapatong sa lamesa. Hinayaan lamang niya ang babae. Nagbagsakan ang luha ni Noemi sa mata. Nakikita mo talaga kung gaano siya nagsisisi sa mga kagagahan niya noon. At tagal ko nang hinihintay na dalawin mo ako rito. Thank you for coming here. I'm sorry for all of my mistakes. Hindi magkamuwang-muwang niyang wika. Ngayon ka pa nagsisisi sa lahat ng ginawa mo? Dahil naghihirap ka na rito? Kung hindi ka nakulong, hindi ka magsisisi, di ba? Siguro ipagpapatuloy mo pa ang kasamaan mo. Galit na sabi ni Gracia. Ilang beses na umiling si Noemi sa harapan niya. Puno ng luha ang kanyang mga mata. She really wanted for forgiveness. Pero hindi magawa ni Gracia na makuha simpatsya niya para mapatawad niya ito. Alam ko marami ako maling desisyon. Naghihirap kayo at kamunti ka na mamatay dahil sa akin. Pati ikaw kamunti ka na marip nun. Humihingi ako ng kapatawaran dahil sa nakaraan, Gracia. Hindi madali magpatawad, Noemi. Gayong malaking parte ng buhay ko na wala sa akin. Hindi kailanman mababayaran ng luha mo ngayon ang kapatawaran ko. Mariin niyang hinawakan ang kamay ni Gracia. Nangihingi ng simpatsya. Iniiling ni Gracia ang kanyang ulo at binawi ang kamay na hawak niya. I don't fall for that, Noemi. Sabi niya. I'm sorry. Alam ko mali ako nung una pa lang. I love Jayden so much. To the point I wanted both of you separated.
But I can't take him. I killed him. He whispered. Nanlamig agad si Gracia. Wala pa sa siyang alam. While she is in jail, suffer from her sin. Hindi ko alam kung saan mo namanay ang kasamaan mo. Pati ang kuya mo pumanaw na. Nadali mo rin ang pagiging sakim mo. You're both selfish. Look what happened to you and to him. Kayo-kayo lang din ang nagdurusa sa lahat. The demon can't win against the good spirit. Humikbi si Noemi. Mukha na tauhan sa lahat ng kasalanan ni Ga. Sana ito na maging parusa mo. Hindi ako nandito para manghingi ng kapatawaran mo sa lahat ng kasalanan mo sa akin. Pumunta ako rito para makita kung nagsisisi ka na ba talaga. I must say, napataas ang kilay ni Gracia. I am Gracia. Nagsisisi na ako sa lahat. Please, I need your forgiveness. Hindi na ako makatulog na maayos. Nasa kakaisip sa mga nagawa kong kasalanan sa inyo. Iyak niya. Nakakatulog ka pa pala? Mabutit hindi ka binabangungot. I heard, sinasaktan ka ng mga kasamahan mo sa kulungan. Ano? Maganda bang pakiramdam? Na naghihirap sa mga kamay ng ibang tao? Sinasaktan ka kahit wala kang kasalanan sa kanila? Anong pakiramdam, Noemi? Tanging pag-iyak lang ang nag-respond Ga. Ayaw na niyang pahabain ng usapan ito, na puro iyak lamang niya naririnig ni Gracia. Taas na siyang tumayo sa kinauupuan. Umangat ang luha ang mga mata ni Noemi sa kanya. Sinundan siya ni Gracia ng tingin. Yan ang nababagay sa'yo. Hindi ako naawa sa'yo. Dahil deserve mo ang lahat ng nangyayari sa'yo ngayon. Hindi kita mapapatawad. Hindi! Huling sabi ni Gracia, bago siya tinalikuran. Nakailang hakbang pa lang siya ng paa na mayumakap sa kanyang paanan. Nagulat si Gracia na makita niya nakaluhod ngayon si Noemi sa harapan ni Ga habang hinahalikan ang kanyang paa. Alam kong gusto mo ito, Gracia. Alam ko na matagal mo na itong hinihiling na sana lumuhod ako sa iyong harapan. I did! Pinunutan lang siya ng noo ni Gracia nang paulit-ulit niyang hinalikan ang paa ni Gracia. Hindi akalain ni Gracia na desperadang gagawin ni Noemi yun. She wanted for forgiveness so bad. Kahit ilang pang luhod ang gagawin mo, hindi pa rin kita mapapatawad. Hindi madadala sa pagsamba mo mga taong nawala. Stand up! And don't be so pathetic in my eyes. Binawi ni Gracia ang kanyang paa na patuloy na hinahalikan ng babae. Mabilis siyang lumisan sa lugar na iyon. Nang makapasok siya sa sasakyan, pinikit niya na mariin ang kanyang mga mata. Iniisip pa rin ang kaganapan. Inaamin ni Gracia na gusto niyang lumuhod sa harapan niya si Noemi. Pero habang pinapanood niya ang babae na tinutupad ang kagustuhan ni Ga, hindi pala niya kaya makita siyang ganon. Pagkukunwari ako kung hindi ako nakaramdam ng awa sa kanya kanina. Tama na siguro na patawad niya sarili ni Ga at nagsisisi siya sa lahat. It won't change the fact that I will never forgive her. Papapatawad ko siya pero hindi pa ngayon. Wika niya sa kanya sarili. Hello, Andy? Sagot niya sa nag-iingay na cellphone. Buruhan, nasaan ka na ba? Narinig niya ang taranta sa kanyang boses. Ha? Bakit? Kunot noong tanong ni Gracia. Kasal ni Maricar ngayon. Hindi ka ba pupunta? Naku, Gracia! Nakalimutan mo? Hindi makapaniwalang sigaw ni Ga. Nanlaki ang mata ni Gracia sa gulat. What? Ngayon ba yon? Akala ko, di ba bukas pa? Nagdadalawang isip niya sabi. Wala bang kalendaryo sa inyo? Pumunta ka na nga lang sa bahay ko. Dito ka na magbihis. Gaga ka talaga no? Akala ko talaga bukas pa. Anong pa siya ngayon? Tarantang pinaandar ni Gracia ang sasakyan. Hindi niya akalain na ngayon pala ikakasal si Maricar. Nalimutan na niya ang araw. Sa dami ba namang iniisip nito nung nakaraan? Napangiti na lang din siya dahil sa naisip. Sa wakas, ikakasal na rin ng isa sa kaibigan ni Ga. Last year, nagkita ulit silang tatlo. Dahil sa social media, kaya nalaman ni Gracia agad kung anong status nila sa buhay. Successful na rin ang dalawang kaibigan niya na yon. Malayo na rin ang narating. Si Andy na ayaw magka-boyfriend.
Ngayon she had a loving husband. American guy na sobrang yaman sa larangan ng bansa. Si Maricar naman. May negosyo sila ni Michael. Sila ang nagkatuluyang dalawa. Pagdating niya sa bahay ni Andy, nakita niya ang buhat nitong anak ni Ga. Thank you for taking care of my daughter, Andy. Saad niya sabay karga sa anak. Naku, wala yon. Mas gusto nga ng anak ko na dito na muna matulog yan si Graydon. Naku, hindi pwede. Mapapagalitan ako ng ama ng batang ito pag nalaman niyang wala siya sa akin. Apila ni Gracia. Isang gabi lang naman. Gusto na kasi ng anak ko ng kalaro. Alam mo na. Tumawa siya ng pahapyaw. Ang ganda-ganda ng anak mo. Siya kayang paghiyaan ko sa pangalawang anak namin ni Josh. Napatingin si Gracia sa tiga-niga na may kalakayhan na. Maligo ka na. Baka mali tayo sa kasal ni Maricar at Michael. Mag-aalburuto na naman yun dahil special tayo. Nagpadala na rin siya ng make artist para sa susuotin natin. Okay. Binigay ni Gracia sa kaibigan ang kanyang anak. Pagkatapos dumiretso na siya sa guest room para doon maligo. Uy bruha, bakit ang lungkot ng mukha mo? Sambit ni Adi kay Gracia. Si Jaden kasi, 3 araw na siyang walang paramdam sa akin. Bakit hindi niya ako tinatawagan? He is so unfair. Pag nagpakita yung Jaden na yun sa bahay, hindi ko siya papapasukin. Bahala siya matulog sa labas. Nagpupuyo sa iritang sabi ni Gracia. Tinawanan lang siya ng kaibigan ni Ga. Pero teka nga, sure ka bang ito talagang suot ng bridesmaid? Nagdadalawang isip na sabi ni Gracia. Para din akong ikakasal nito eh. Nakasuot siya ngayon ng puting tube na gown. Nakapagtataka dahil mas maayos pa ang buhok ni Gracia sa pagmumukha ni Ga kesa kay Andy. Tinanong niya ang kaibigan kung bakit hindi sila magkapareho ng suot. Kasi nga buntis ako, kaya ibang suot ko ngayon. Malaki na ang tiyan ko, Gracia, kaya huwag ka na magtaka. Please na, sumunod ka na ha? Tinalikuran na siya ni Andy na ikinataranta ni Ga. Uy Andy, sandali lang! Bumaba siya ng puting sasakyan na nagmumukhang bridal car dahil sa disenyo nito. Hindi siya pinakinggan ni Andy at nagtuloy-tuloy siyang pumasok sa simbahan. Ngumuso na lang si Gracia at sumunod na lang din. Mukhang nahihiya pa siya dahil late siya ng pagdating. Nasa hambahan pa lang siya ng pinto nang bumukas yun ng pagkakalaki-laki. Huminga siya ng malalim. Nagsimula na kaya ang kasal ni Maricar? Here comes the bride, sabi yun ng pari. Lumingalinga si Gracia sa paligid. Hinahanap si Maricar. Hindi pa ba nagsisimula? Gracia, lakad na, sabi yun ni Andy sa gilid. Kumunot ang noo ni Ga. Nagtatanong ang tingin. Mag-isa lang siya sa hamba at wala siyang nakita Maricar. Sino yung tinatawag nilang bride? Kasal mo ngayon. Nandun na si Jaden sa pinakadulo. Bilis na! Si Andy yun na nakangiti ng malaki. Lumapit siya sa kanya para ikabit ang malaking veil sa kanyang ulo. Bukas pang kasal ni na Maricar. Ngayon na sa'yo. Ang swerte, 2 wedding agad? Go girl! This is your day. Is this real? Biglang kumabog ang dibdib ni Gracia. Kasabay ng pagtugtog ng familiar na kanta. Hindi niya lubos maisip kung ano ang nangyari. Bakit kasal ko ngayon? Si Jaden ba may pakana nito? Nangilid ang luha ni Ga. Kahit naguguluhan sa nangyari, naglakad pa rin siya sa altar. Lahat sila nakatingin sa kanya. Bumuhos ang luha sa mga mata ni Gracia. Lalo na nung makita niya si Jaden sa dulo na naghihintay sa kanya. Nakangiti siya pero klaro doon ang nerbiyos. Mukhang kanina pa siya naghihintay doon. Napangiti na lang din si Gracia. Kaya ba hindi siya umuwi sa bahay ng ilang araw? Dahil inaasikaso niya ang kasal namin? Ganun ba yun? Kaya pala wala siyang paramdam. Sabi niya sa akin na sa business trip siya. Pero ano ito? Panay pa rin ang tulo ng luha ni Ga habang tinitingnan ang lahat ng dumalo sa kasal nila ngayon. Nandito lahat ng malapit na tao sa kanya. Pati yung mga kapitbahay nila sa village nandito rin. Ang saya! Para siyang lumulutang sa ere. Yung unang kasal nila ni Jaden. Si
Silang dalawa lang ang nakakaalam nun. Pero heto, halos lahat ng kakilala niya nakatingin sa kanya. Napakadaya mo. Sinapak ni Gracia ang dibdib ni Jayden na mahawakan siya ng lalaki. Tanging tawa niya lang ang narinig ni Gracia. I'm sorry. Hindi mo alam kung gaano kita na-miss habang hinahanda ko ito. Ang dami mo talagang alam. Iyak ni Gracia. Niyakap lamang siya ng lalaki. Damn, you're so beautiful. Kahit sa pag-iyak mo ngayon nababaliw ako ng husto. Bulong niya. Napuno lamang ng saya ang dibdib ni Gracia. Wala na siyang tanging hiling pa, kundi ang magtagal pang buhay nila na magkasama. Kasamang anak nilang si Graydon. Hanggang sa tumanda silang dalawa. You may now kiss the bride. Sa pagtanggal pa lang ni Jayden sa veil sa mukha ni Gracia. Hindi na siya magkamuwang-muwang dahil sa samot-saring saya. Hinalikan siya sa labi ni Jayden. Doon lang ni Gracia na pagtanto ang lahat. Sa kabila ng lahat ng hirap, pag-iyak, pagkagalit at puot, sa huli matutumbasan pa rin ang lahat ng totoong saya. Marami ako natutunan sa buhay naming dalawa. Kahit anong pagsubok ay lutasin, hanggat may tiwala lang talaga sa Panginoon at sa isa't isa. All of us can feel happiness. Kapag hindi pa kayo masaya, hindi pa dyan natatapos ang lahat. Lahat tayo ay may nakalaan taong para sa atin. Tao magmamahal sa atin ng wagas at handa tayong ipagtanggol sa lahat. Ang totoong bubuo sa pagkatao natin. At ngayon natagpuan ko na lalaking para sa akin. At hindi ako mapapagod na mahalin siya. Ano man ang pagsubok na pagdaanan namin sa buhay, magkasama namin itong haharapin. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat po at nakarating kayo hanggang dulo. Sana ay may aral kayong nakuha sa aking binahaging serye. Magkita-kita po tayong muli para sa susunod ko pang kwento. At kung bago ka lang sa channel na ito, huwag pong kalilimutang mag-like, subscribe, at pindutin ang bell button para updated ka sa ating mga susunod na kwento. At ito ang mga kwentong pangalap na nag-iiwan ng isang mapagpalang araw sa lahat. Kita-kits!